Dipolog was established 1913? 1913 as separate siya naman. Hello mga ka-senior, we just arrived in Dipolog City. Ito yung Kapitolyo ng Zamboanga del Norte. Samahan niyo ko to explore this heritage city of Dipolog. Puntahan natin ang kanyang mga simbahan, munisipyo, city hall pala, kanyang Kapitolyo, at iba pang mga attraction na matatakbuhan natin na dito sa Dipolog. Hopefully makatikim tayo ng sardinas dahil dito ro nanggagaling ang pinakamasarap ng sardinas sa Pilipinas. So tara na, ikutin na natin ang Dipolog. Let's go! Dipolog 132. Tara, punta natin sa 132. So, 132. Ayun, malapit lang pala. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito ang Cebu Pacific Lipad bilang 5J703 patungong Dipolog. Touchdown, Dipolog. Labas na tayo.
pinaka-sentro ng Dipolog. Siguro kain muna tayo. May Jollibee. Pasok tayo sa Jollibee Dipolog. Na tayo dito sa Dipolog. Dito muna tayo bago. Explore natin muna ang Dipolog. So Dipolog School, ang ganda, no? It's a Gabaldon House. Ano? Gabaldon. Dipolog School. Mukhang maganda to. One of the original structures dito sa Dipolog. So, Gabaldon. Gabaldon yung kanyang layout. So, luma-luma. Buti na preserve nila yung Gabaldon School dito sa Dipolog. So, nakalagay doon sa gitna. Since 1923, Dipolog Pilot School. So, mga 100 taon na pala itong school na to. Tuloy ang ating pag-explore ng Dipolog. Yung mga, nato na yung mga passport pala dito. So, nandito pala ang City Hall ng Dipolog. City Hall pa to. Parang City Hall nga siya. Centennial logo. 1913 pala established ang Dipolog. This is Museo Dipolog pala. Ito naman. Ito naman ang structure ng museum nila. Basta museum. Okay. Every gallery one is for history. Yes. So, are artworks or ito yung mga artworks or Yes po, actually in this area gallery 2, mga thrice a year nagbabago po kami na exhibit. mga paintings? Yes. So this one is for the Arts Month, National Art Month, every February. Lagi ko lang dinadaanan ng Dipolog pero I never got a chance to really explore the city. So, Yes po. Ay, ganda. Parang one of the emerging destinations. yes, I'm surprised na. Center here, this is gallery 1, this is historical. Yes. Nakalagbook po siya. This is historical museum. So, yung arrangement po natin is from past, present, future. So, start po tayo sa original IPs ng Subanon. City sa Subanen. So the people here are Subanen. Yeah, the original settlers. Subanan sa Mount Malindan. From the word Suba, river. Ah, river. Because they usually live along the river banks for a source of food. Ah, yeah. This ritual, yes, I remember. So, ito po yung two main features ng Subanen culture. Yung parang nung talaga nasa kanila. So, it's Buklugan and the Pangasi. Buklugan comes from the Buklog, the makeshift stage that they make kung saan saan sumasayaw. They conduct ceremonies during a Buklugan. So, Thanksgiving. But seldom lang ito i-held once in every 8 years, 10 years Ah. kasi magastos. Okay. No-bid sila ng mga structures, ganyan. Tapos 1 week celebration, invited yung buong community. Kahit yung mga malayong barangays. Yes. Magastos siya. Kaya 1 week. So, And then, tamang inom ng Pangasi. Pangasi. Pangasi traditional Pangasi is a wine? Yeah, traditional Made from, wine. Made Island. of yung mga root crops, fermented rice. Mostly, kasaba. And, And ang paggawa ng pangasis, solemn din, may ritual din. So, may ritual din. Okay. yes. Okay, I So, remember. ito po yung typical na, Subanen. So, isa din po sa natin, Okay, the Velarde map, nandun na pala ang Dipolog. yung history ng Dipolog po, yung name namin, actually it's just a parang miscommunication lang. Kasi nung time kasi, yung original town center natin is
already still 3 kilometers upstream from here. So it's named Tuluanan. So one day, during those olden days, may isang Spanish recollect na fraile na dumating dito. Siguro nagsisensus siguro. Tapos, nung narating niya yung site ng Tuluanan, may tinanong siya na native, "Donde está el kapitan?" So natindihan ng native, kapitan lang. Sinagot naman is Dipag. Akala niya hinahanap yung kapitan. Sabi niya, yung kapitan nasa Dipag, nasa kabilang ibayo. Dipag. It means across the river kasi yung Dipag. So, ito naman si Friar siguro, sinabi niya, "Uy, Dipag pala pangalan doon." Okay. Wala bakit it's Tuluanan. So, until Dipag became Dipog and then Dipolog. Ganun po yung Ayan. articles. And then, is this an indicator that already doing trade with China? China where? No, before the Spaniards. Then, you're on the eastern side, so malapit sa China. Yes. Western West po. Western side. So it's probably some Chinese traders nagpupunta na dito. Kaya ang laki na-claim ang South China Sea. Di ba dati din, name Ganda ng mural niya naman. Dipolog was established 1913? Yes, po, 1913 as separate, ano siya, Municipality. And, Dati, ano siya ng part siya ng Dapitan. okay. Mas una ang Dapitan. So, 2013, naging municipality. Pamilya yung Persian. General John Pershing. Okay, naalala ko yung Pershing sa Zamboanga. Yun. Kaya yung Plaza Pershing, kaya sabi ko sa kanila, John Pershing. Ito po, it was printed temporarily around the Mindanao area during Second World War. So merong sariling currency ang Kasi Yes. hindi na po maka-circulate yung yung Bureau of Treasury natin kasi okay. saging money po yung tawag. This Kasi, one, after this, siya ang ano noon eh, governor. Sa Saging entire man. province. During that time, hindi pa separated. Sagin money. So, Hindi pa sa separated. Mindanao lang siya because hindi makarating na yung pera sa Mindanao. This is para interesting. magamit yung mga tao. Sa buong Zamboanga. Iba-ibang culture na para palang melting pot itong Dipolog. So, Subanen. Subanen, Tagalog, Muslim. Muslim. Marami din po Muslim population. Compared to Zamboanga. Most of the Muslims parang merchants po kasi sila traders. April to May. Sa Rimanok design eh. Yes. Mahal nito. Parang gusto mo magsuka pero Okay. mayaman ako. Spanish RD. Turtle hunting sa Sunset Boulevard. Mamaya mapunta mamaya. The building is designed by Shamsi Supsup. Board top notcher siya, number 1. And then, sa UP siya. Yung first na napunta, nagbibingit. Yeah, designed by Shamsi Supsup. Yung pala ng City Hall. Okay. Itong harapan nito, Ito yung harapan. si Shamsi Supsup din nag-design. Hindi na. Kasi ito, So, ituloy tayo, yung palang kabila ng museum, ito yung City Hall. Ito yung pinaka-City Hall ng Dipolog. So, napuntahan natin. Ito ng vibe ng Dipolog. Parang, dami rin pala lumang bahay. This is one of the 1950s, 1960s houses. Na rows of old houses. Yung green, ang ganda ng pagkaka-design. Gusto ko yung vibe dito. Mga lumang bahay. So something I like. Halo-halo. Okay. Nakita tayong halo-halo. So, pumasok tayo. 75 pesos daw. So, try natin. Palamig muna tayo. Halo-halo. 75 pesos. Daming siko. Ice cream.
Grabe, ang daming halo pala. Ang leche plan nasa loob. And this is Plaza Magsaysay. Yung view from the church, ang ganda pala. Pinakagitna siya sa kalsada. Okay, finish with the cathedral. Ngayon, punta tayo sa Kapitolyo. Hello mga kasinyo, nandito tayo ngayon sa bus terminal ng Dipolog at paalis na rin tayo at lilisanin natin ang lugar na first time natin maikot dahil lagi lang natin itong dinadaanan. Ang ganda pala ng Dipolog, napakayaman niya sa kasaysayan. So, dumantay tayo dito by air from Manila, sumakay tayo ng Cebu Pacific from Manila to Dipolog. And from Dipolog Airport, sumakay tayo ng tricycle para makarating dito sa pinakabayan. So pagdating natin ng bayan, syempre, hanap pagkagad natin ng Jollibee dalawa. Wala pa tayong breakfast. After Jollibee, inumpisahan na natin lakarin, ikutin
explore and food ang Dipolog. Una natin pinuntahan na nakita ko yung kanilang napakagandang Gabaldon School. So, mga 1923, so mga 100 years na siya. Well-preserved yung school at saka napakalaki tayo. Ito yung Central School ng Dipolog. Tapos na nagagad tayo, nakita natin, meron palang museum ang Dipolog. So, pumasok tayo at we were pleasantly surprised at sinamahan tayo ng kanilang parang museum curator at saka yung kanilang guide para explain ng history ng Dipolog sa atin. Napakayaman pala nito. Originally, it was part of Dapitan and then naging independent siya mga 1913 niya daw. Ang original settler ng Dipolog ay mga Subanen tribe. Pero nagkaroon ng mga migrants from Cebu at saka sa Southern Negros. Kaya ang salita dito actually is Cebuano. So nakita natin kung paano na-develop ang Dipolog at ang kanilang mga industries, which is basically dito pala ang gawaan ng Spanish sardines. So pagkatapos nun, sinawahan pa tayo sa pinaka-munisipyo nila. Nakita natin, munisipyo City Hall. So after the City Hall, lumabas tayo, nakita natin maraming lumang bahay sa Dipolog. And then yung isang lumang bahay, nakita natin, meron tindang halo-halo. So tinikman natin, masarap ang halo-halo. 75 pesos, pero ang daming halo. Pagkatapos pumunta tayo sa katedral nila, pumunta tayo sa kanilang pinaka provincial capital ng capital kasi ng Zamboanga del Norte, Dipolog. So inikot natin ang kanilang downtown at iba yung panlugar. So ngayon hindi natin naabutan yung sunset dahil medyo palubog ng araw. Ngayon tayo papunta na rin sa ating next destination, which is Iligan. So with that, maraming salamat sa pagsama sa atin sa ating biyaheng Dipolog. Travel while you can. Until our next vlog, see you soon.